mainit na balita ngayong tanghali. Mga pulis na kasama sa operasyon na ikinasawi ni Albuera Mayor Rolando Espinosa Sr. isasalang na sa summary hearing ng PNP. Nasa 500 bilyong pisong halaga ng infrastructure projects ng Duterte administration inaprubahan na ng NEDA. Pangulong Duterte gagawa ng paraan upang pigilan ang posibleng pagkukuta ng militanteng Islamic State sa bansa. Pahiwatig naman itong suspensyon sa writ of habeas corpus. Sakaling dumala ang gulo sa Mindanao, handang kontrahin ng Kongreso. Resolusyon na layong himukin ang mga senador na tutulan ang pagpapalibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani hindi lumusot sa Senado. Sa ating serbisyong gasang bahay, mahigit 800 residente sa Balagtas, Bulacan na paglingkuran sa libreng medical mission ng UNTV at Members Church of God International. Magandang tanghali. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang motorcycle rider na nabangga ng kotse sa Bacolod City kagabi. Narito ang report ni Lalaine Moreno. Nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang lalaking biktima sa banggaan ng motorsiklo at Mitsubishi Lancer sa BS Aquino Drive, Barangay Villamonte, Bacolod City, pasado alas 11 kagabi. Kinilala ang biktima na si Steve Jones, 23 anyos, na nagtamo ng gasgas sa kaliwang siko at posibleng pagkabali sa kaliwang balakang matapos matumba ang sinasakyang motorsiklo. Ayon sa biktima, paliko na siya nang biglang tumama sa kanyang hulihan ang Mitsubishi Lancer. Sa lakas ng pagkakabangga, natumba ang motorsiklo at nayupi ang unahang bahagi ng sasakyan. Agad namang nilapatan ng grupo ng paunang lunas ang biktima. Samantala, matapos mabigyan ng first aid ay tumanggi naman na itong magpadala sa ospital. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue, Bacolod City. Isasalang na sa summary hearing ng PNP Internal Affairs Service ang mga pulis na kasama sa operasyon laban kay Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa. Mula sa Kamkrame, may report si Lea Ilagan live. Go ahead, Lea. Magandang tanghali sa iyo, Flor. Kompleto na nga ang hawak ng mga ebidensya ng PNP Internal Affairs Service para maisalang sa summary hearing ang 19 na pulis na nagkasanang operasyon laban sa napaslang na alkalde na si Mayor Rolando Espinosa. Ayon kay ES Deputy Inspector General Chief Superintendent Angelo Leoterio, kabilang sa mga ebidensyang hawak nila ngayon ay ang mga salaysay ng 21 mga testigo sa krimen na kinabibilangan ng jail guard, mga pulis na nagbabantay noon kay Mayor Espinosa, mga kapwa-inmate ng alkalde at mga rumuspinde sa crime scene ng mga miyembro ng SOCO at Crime Lab. Paliwanag ni Leoterio, sa summary hearing lamang masasagot ang lahat ng katanungan sa krimen. Posible ani ang abuti ng hanggang 3 buwan ang summary hearing, pero sisikapin anya nilang pabilisin ang pagdinig lalo't nakaabang ang publiko sa resulta ng investigasyon ng PNP. Sa oras na mailabas na ng summary hearing officer ang hatol sa bawat isang pulis na kasama sa kinukwestiyong operasyon, aaprubahan naman ito ng hepe ng IAS at ipapasa ang rekomendasyon kay PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa na siyang magdidesisyon kung tuluyang maaalis sa serbisyo ang nasabing mga pulis. Balik sa floor. Lea Ilagan, nagulat mula sa Kamkrame. Ipinahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na dapat na gumawa ng mga hakbang upang hindi makapagkuta ang Islamic terrorists sa bansa. May report si Mirasol Abugodil. Hindi pa hihintulutan ni Pangulong Rodrigo Duterte na mamayani ang kaguluhan at terorismo sa bansa, partikular na sa Mindanao. Ito ang kaniyang naging pahayag sa pagdiriwang ng anibersaryo ng National Bureau of Investigation kahapon. Malaki aniya ang posibilidad na magkaroon sa bansa ng mga teroristang mula pa sa Middle East. Because once the terrorists of the Middle East are deprived of a land area, a real estate where they can sleep, stand on, or just simply sit down, they would wander to other places. And they will come here. And we have to prepare for that. Ayon pa sa Pangulo, kinakailangang gumawa na ng paraan upang maiwasan ito.
lalo na't kilala sa pagkitil ng mga inosenteng buhay ang mga naturang terorista. Remember, these guys, they do not have an iota of what a human right is. Believe me. So, we will have a calibrated thing here. I will not just sit down and allow my people to be slaughtered in the name, for the sake of human rights. Noong Biyernes, nagpahiwatig si Pangulong Duterte na maaari niyang suspindihin ang privilege of the writ of habeas corpus sakaling patuloy na lumala ang kaguluhan sa Mindanao dahil sa local terrorist group tulad ng Abu Sayyaf at Maute Group. Kapag nangyari ito, maaaring magpatupad ng warrantless arrest ng pamahalaan. Sa ilalim ng konstitusyon, maaaring suspindihin ng Pangulo ang privilege of the writ of habeas corpus sa loob ng 60 araw kung may rebelyon, paglusob o invasion at kung kailangan ito para sa kaligtasan ng publiko. Mirasol Abugadil, UNTV News and Rescue, Quezon City. Ilang mangbabata sa mababang kapulungan ang nakahandang kumontra sakaling ituloy ni Pangulong Duterte ang pagsuspinde sa writ of habeas corpus. Naritong report ni Nel Mariboho. Hindi naniniwala ang ilang kongresista na posibleng magbigay daan sa martial law ang plano ni Pangulong Rodrigo Duterte na suspension ng writ of habeas corpus kung magpapatuloy ang lawlessness sa Mindanao region. Ayon sa mga mambabatas, nasa kapangyarihan man ito ng Pangulo, kinakailangan pa rin itong mabusisi ng Kongreso. Ayon sa mga mambabatas, maaaring kontrahin ang pagpapatupad nito kung walang matibay na basihan. If the President exercises such powers, it is the job of the President to justify to Congress if it is really called for, and Congress without any need will come into session to discuss specifically such call as part of the checks and balances of our Constitution. Maliwanag po ang ating konstitusyon na hindi po pwede ito gamitin laban sa krimen, kundi ito lang ay dalawang instances lang, invasion or rebellion. Susulat po siya to give us the reasons or the basis for the suspension, and then we will have to convene so that we can go over the declaration of the president or the suspension of the president. We can agree, and we can agree or disagree, and when we agree, we can even extend. Sinabi naman ng Armed Forces of the Philippines at Department of Justice na walang dapat ikabahala ang publiko sa pahayag ng Pangulo kaugnay ng suspension ng writ of habeas corpus. Makakaasa po kayo na respetado po ng Armed Forces nyo ang kapakanan at kabutihan ng karamihan. Ang writ of habeas corpus ang nagbibigay ng karapatan sa isang tao na kontestahin sa korte ang kanyang pagkaaresto o pagkadetine. Ito ay nagsisilbing instrumento upang maprotektahan ang kalayaan ng isang individual laban sa aksyon ng pamahalaan. Ayon sa konstitusyon, maaari itong suspendihin ng Pangulo ng bansa kung may mga kaso ng invasion o rebellion. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Samantala, suportado naman ng Philippine National Police o PNP ang banta ni Pangulong Duterte na pagsuspinde sa writ of habeas corpus sakaling lumala ang kaguluhan sa Mindanao. Naritong report ni Lea Ilagan. Mas mapapadali ang trabaho ng Philippine National Police kung matutuloy ang plano ni Pangulong Duterte na pagsuspinde sa writ of habeas corpus privilege dahil sa lumalalang problema sa iligal na droga sa bansa. Ayon kay PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa, maliban sa mapapadali ang trabaho ng PNP sa pag-aresto sa mga lumalabag sa batas, magdadalawang isip na rin ang mga criminal o drug personalities na muling kumilos sa pangambang madali ang proseso sa pag-aresto sa kanila. Number one, it will make our job easier. Number two, it will provide enough deterrence to the drug violators. Tiniyak naman ni De La Rosa na hindi ito aabusuhin ng mga tauhan at opisyal ng pambansang pulisya dahil sa ilalim ng kanyang panunungkulan ay mananaig ang pagiging makatao at makadiyos ng mga pulis. We remain that we are here to serve and protect. Magsiservisyo po kami ng ang totoo at hindi po kami mag-aabuso. Yun po ang kaming
aming assurance to the public. Nagbabala rin ang general sa mga pulis na abusado, lalo na sa mga gumagamit ng kanilang kampanya laban sa iligal na droga upang makapang-abuso o makapangutong. I promise, pag mahuli ko kayo, babalian ko kayo ng liig. Kayo mga pulis na mga gago na gumagawa niyan. Babaliin ko yung liig ninyo. I am giving you this warning. So doon po sa mga nagiging biktima, kahit kayo'y drug lord, kahit kayo'y drug personality, kahit kayo'y drug pusher, pag kayo'y tinakot ng pulis na mayroong nandun ka sa listahan para magbigay kayo ng pera para matanggal yung pangalan nyo, i-report po ninyo sa akin yan. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Sa iba pang balita, sinimulan ng pagsamasamahin ng Department of Justice ang 4 na reklamong inihain laban kay Senator Laila De Lima at iba pang sospek kaugnay ng illegal drug trade sa New Bilibid Prison. Kabilang sa 4 na reklamong isinampa laban sa senadora ay ang kasong drug trafficking at graft na inihain ng Volunteers Against Crime and Corruption. Kasong paglabag naman sa torture, graft at indirect bribery ang isinampa ng high-profile inmate na si JB Sebastian. Inirekomenda na rin ng National Bureau of Investigation ang pagsasampa ng kaso laban kay De Lima at 17 iba. Matapos lumabas sa investigasyon ito na tumanggap ang senadora ng milyong-milyong salapi mula sa mga drug lord na ginamit niya sa kampanya. Ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre III, posible ngayong linggo ay maglabas na ng subpina laban sa senadora. Susunod, resolusyon na layong himukin ang mga senador na tutulan ang pagpapalibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani hindi lumusot sa Senado. Konsultasyon sa ilang sektor para sa panukalang pag-amyenda sa saligang batas sinimulan na sa Kamara. At kahon na naglalaman ng 10 bloke ng marijuana natagpuan sa isang istasyon ng bus sa Quezon City. Alamin natin ang update sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo. Ray? Magandang tanghali po sa ating mga kasambahay. Umiiral po ngayon itong easterly, so yung hangin ang gagaling po sa may silangan nakaka-apekto po sa eastern section ng Pilipinas. Sa forecast po ng Pag-asang Metro Manila at malaking bahagi ng bansa makakaranas po ng partly cloudy to cloudy skies. May mga tsansa na magkakaroon po ng isolated rain showers and thunderstorms, lalo na po yung silangang bahagi. Magmula po dyan sa may area ng Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon at yung Bicol region, yung Eastern Visayas at maging yung Caraga region sa Mindanao. Sa ngayon po ay walang namataan ng pag-asa na panibagong LPA o bagyo na makakaapekto sa ating bansa at within 2 days. Yan po ang kanilang outlook. Samantalang yung pong presensya ng northeast monsoon, yung amihan, sa ngayon po ay wala. Balit maaari pong by weekend ay muling maramdaman ito sa ating bansa, lalo na po sa may area ng Northern Luzon, kung saan na-expect na mas lalamig pong muli yung ating temperature gaya po nating na-experience nitong nakaraang linggo. Yung ating latest sa lagay ng panahon, balik sa inyo sa studio. Maraming salamat sa iyo, Ray Pelayo, nagulat mula sa Pag-asa DOST. Inaprubahan na ng National Economic and Development Authority o NEDA ang mga infrastructure projects na nagkakahalaga ng halos 500 bilyong piso. Mula sa Malacanang may report si Rosalie Cos live. Yes, Rosalie. Magandang tanghali, sir. Kagabi ay muling pinulong ni Pangulong Rodrigo Duterte ang National Economic and Development Authority o NEDA Board sa Malacanang. Dito tinalakay at inaprubahan na ang iba pang proyektong pang-infrastruktura. Ayon kay NEDA Director General at Socio-Economic Planning Secretary Ernesto Pernia, nagkakahalaga ito ng 270 billion pesos. Noong Setyembre, nauna ng aprubahan ang 9 na proyekto na nagkakahalaga ng 171 billion pesos. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, tinatayang 500 bilyong piso ang kabuang halaga ng 17 infrastructure projects sa ilalim ng Duterte administration. Karamihan sa mga ito ay upang tugunan ang malalang sitwasyon ng trapiko sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa. Floor?
Rosalie Cos nagulat mula sa Malacanang. Hindi pinalusot ng Senado ang resolusyon ni Senator Risa Hontiveros na naglalayong pigilin ang paglilibing kay dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani. Narito ang report ni Joyce Balancho. Bigong maipasa sa Senado ang resolusyong inihain ni Senator Risa Hontiveros na nag-uudyok na maglabas ng panig ang Senado kontra sa pagpapalibing kay dating President Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. 8 senador ang bumoto pabor dito. Sila ay sina Senator Bam Aquino, Leila De Lima, Franklin Drilon, Risa Hontiveros, Kiko Pangilinan, Grace Poe, Joel Villanueva at Senate President Coco Pimentel. Hindi naman pumabor dito sina Senators Richard Gordon, Gringo Honasan, Panfilo Lacson, Manny Pacquiao, Tito Soto at Cynthia Villar. Samantala nag-abstain naman sina Senators Sonny Angara, Nancy Binay, Cheese Escudero, Sherwin Gatchalian, Ralph Recto at Miguel Zubiri. Para sa mga naturang senador, hindi lang ito issue kung si Marcos ay isang ngabang bayani dahil kailangan tignan rin anya kung ano ang nakasaad sa batas. Existing laws do not prohibit it. This does not give an imprimatur that the late dictator is a hero. I quote the court's decision that the proposed internment is not equivalent to the consecration of Marcos' mortal remains. Ako naniniwala din ako na hindi bayani ang dating Pangulo, ang Pangulong Marcos. Siguro kaya siya pwedeng ilibing doon ay dahil siya ay naging dating Pangulo, naging dating sundalo, pero para sa akin hindi bayani ang dating Pangulo. At dahil 20 senador ang bumoto, kailangan ng 11 boto na pabor sa resolusyon ang makuha upang maipasa ito. Ang ibang senador naman na dismaya sa pagkakataong maihayag ng Senado ang panig nito sa issue bilang co-equal branch ng hudikatura. Senate is a political body and is therefore has every prerogative to express its views, especially on a political issue such as what we voted upon. There is nothing wrong with going against the decision of the Supreme Court, especially under these circumstances. We maintain our respect of the Supreme Court as being officers of the law. Maaari nating sabihin bilang isang Senado na bagamat kinikilala natin ang naging resolusyon o naging desisyon ng ating kataas-taas sang hukuman, hindi ho tayo sumasagot. Noong nakarang linggo, idineklara na ng Korte Suprema na walang lalabagin na batas kung ililibing ang dating Pangulo sa libingan ng mga bayani. Pero ang huling desisyon ay na kay Pangulong Rodrigo Duterte pa rin. Samantala hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nag-aanunsyo ang Malacanang kung kailan isasagawa ang pagpapalibing sa dating diktador. Joyce Balancho, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Ipinagpatuloy ngayong araw ng House of Representatives ang pagtalakay sa panukalang pag-amyenda sa konstitusyon. Mula sa House of Representatives, may report si Nel Maribojo. Live. Yes, Nel. Floor, nagsimula na ang konsultasyon ng Committee on Constitutional Amendments sa iba't ibang sektor kaugnay ng panukalang pag-amyenda sa konstitusyon. Ngayong umaga, sumentro sa political at economic provisions ang tinalakay ng komite kung saan nagbigay ng kanilang mga posisyon sa charter change ang Bangko Sentral ng Pilipinas at mula sa business sector. Ayon kay BSP Managing Director Restituto Cruz, inihahanda pa nila ang kanilang pinal na posisyon lalo na sa usapin ng federal form of government at kung papaano maaapektuhan ang mandato ng BSP pagdating sa monetary policies at decentralization. Sinabi ni Cruz na ilalabas nila ang posisyon kaugnay ng posibleng maging epekto sa ekonomiya kapag nag-shift na ang Pilipinas sa federalism. Inilatag naman ng Presidente ng Management Association of the Philippines ang posisyon ng business sector kaugnay ng mga nais nilang maamyendahan sa economic provision ng konstitusyon. Una na rito ang Article 12, Section 2 o utilization of natural resources, nais ng business sector na maging bukas ito, ang paggamit nito sa mga dayuhan, maging sa mga Pilipino. Gayun din ang paglift sa land ownership para sa mga dayuhan at pagbubukas ng foreign ownership sa mass media. Sa ngayon ay tatalakayin na ng Technical Working Group ang naaprubahan ng komite na amyendahan ng konstitusyon sa pamamagitan ng Constituent Assembly at inaasahan na matatalakay agad ito sa plenaryo. Floor? Nel Maribojo, nag-ulat mula sa House of Representatives.
Apat na women's right advocate group ang naghain ng petisyon sa Supreme Court na humihiling na alisin na ang temporary restraining order na nagbabawal sa paggamit sa ilang contraceptives na nakapaloob sa reproductive health law. May report si Joan Nano. Naghain ng panibagong petisyon kahapon sa Korte Suprema ang apat na non-government organizations upang hilingin sa mataas na hukuman na bawiin na ang temporary restraining order na nagbabawal sa paggamit ng injectable contraceptive na Implanon at Implanon NXT. Kabilang sa mga naghain ng petisyon ang grupo ng Filipino Catholic Voices for Reproductive Health, Philippine NGO Council on Population Health and Welfare, Philippine Center for Population and Development at ang Philippine Legislators Committee on Population and Development Foundation Incorporated. Kami po ay nananawagan sa ating Supreme Court, sa ating mga justices na tindigan niyo po ang karapatan ng mga kababaihan at pamilyang Pilipino. Manindigan po kayo na ang batas ng RPRH law ay isang napakahalagang batas upang ma-meet ang karapatan ng bawat isang Pilipino sa kanilang reproductive health. Ayon sa mga petitioner, posibleng lalo pang lumala ang problema sa teenage pregnancy at maternal death sa bansa kung patuloy na ipagbabawal ang paggamit ng mga naturang contraceptives. Dadami ang namamatay, dadami po ang pagbubuntis ng mga teenager kung mawawalan po ng mga kontraseptibo sa atin pong programa ng family planning. June 17, 2015 na mag-issue ang Supreme Court ng TRO na pumipigil sa Department of Health at Food and Drug Administration sa pamamahagi ng mga nasabing contraceptive alinsunod sa family planning program ng pamahalaan. Una na ring naghain ng petisyon sa Korte Suprema ang Department of Health na humihiling na payagan na ang paggamit ng mga contraceptive dahil masasayang lamang anila ang supply ng mga ito na matagal nang nakatambak sa bodega ng gobyerno. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Manila. Ipinahayag ni Senate President Coco Pimentel na isusumitin niya sa Senate Rules Committee ang dismissal order ng Ombudsman kay Senator Joel Villanueva upang mapag-aralang mabuti. Naritong report ni Monokson. Hihintayin pa ni Senate President Coco Pimentel ang magiging tugon ng Ombudsman sa motion for reconsideration na inihain ng kampo ni Senator Joel Villanueva. Ayon kay Pimentel, pansamantala ibibigay na muna niya ang dismissal order sa Senate Rules Committee. Hindi kailangan bilisan ito kasi I have 30 days to file a compliance report. And in the meantime, after November 2, I was informed na nag-file ng motion for reconsideration, so which is the right of the party. Let them first resolve the ang tawag dyan, pending incident before we can say that there is already a final decision. Pinatatanggal sa pwesto ni Ombudsman Conchita Carpio Morales si Villanueva matapos na mapatunayan itong guilty ng grave misconduct, serious dishonesty at conduct prejudicial in the interest of the public. Naaprubahan ang dismissal order na makakita ng probable cause ang ombudsman na may pananagutan si Villanueva at siyang pang-opisyal sa maling paggamit ng 10 milyong pisong Priority Development Assistance Fund o PDAF. Bukod sa dismissal, nahaharap si Villanueva sa kasong graft, malversation at falsification of documents sa Sandigan Bayan. Ayon sa investigasyon ng Ombudsman, taong 2008 nang mag-release si Villanueva ng 10 milyong piso ng PDAF ng Sibak Party List sa di umano'y peking NGO na Aaron Foundation Philippines. Nakakita ng irregularidad ang Ombudsman dahil hindi naman ipinatupad ng NGO ang mga agricultural projects sa Compostela Valley. Nakita rin ng Ombudsman na hindi angkop sa pagsasaka ang lupa dahil malaking bahagi ng lupa ay natataniman ng puno ng saging at buko. Hindi rin registered voters sa naturang probinsya ang mga beneficiary ng proyekto. Sumagot naman si Villanueva at sinabing pineke ang kanyang mga pirma upang maaprubahan ang pag-release sa pondo. Patuloy po natin nirerespeto ang proseso at naniniwala po tayo buong-buo ang loob natin na makakamit natin ang hustisya dahil alam natin na peke ang mga dokumento gaya ng pagbibigay na buhay party list representative ako. Hanggang ngayon po ay maintain, hindi po ako kailanman naging representative ng buhay party list. Sinabi ni Villanueva na dati nang naglabas ng konklusyon ng NBI na napeke ang kanyang pirma. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Quezon City. Tinala
Tinalakay kahapon ni Pangulong Rodrigo Duterte at Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC ang mga priority bills na kailangang maipasa kaagad ng Kongreso. Mula sa Senado, may report si Joyce Balancho live. Magandang tanghali sa iyo, Joyce. Magandang tanghali sa iyo, Waila. Nais ni Pangulong Rodrigo Duterte na ipasa agad ng Kongreso ang panukalang pagpapababa ng income tax, pag-aamyenda ng Laundering Act o AMLA at iba pang legislative measures kaugnay sa pagpapaigting ng kampanya ng pamahalaan kontra droga. Ayon kay Senate President Aquilino Pimentel III na kasama ng Pangulo sa naging preliminary meeting kahapon ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDA, hindi nila napag-usapan ang issue ng pagpapalibing kay dating President Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Sa halip ay mahabang oras anya ang nailaan sa usapin tungkol sa umano'y lumalalang problema ng bansa dahil sa illegal na droga. Natalakay rin sa pulong ang nasabi noon ng Pangulo na bukas siya sa pagsususpende ng writ of habeas corpus dahil sa issue ng rebellion sa Mindanao at sa problema sa droga. Ayon kay Senate President Pimentel, tila nagpapahayag lang ang Pangulo ng iba't ibang ideya kung paano susugpuin ang problema ng bansa at mukhang hindi naman ito itutuloy ang plano. Sinabi naman ni Senator Tito Soto na naroroon din sa pulong kahapon ay hindi anya seryoso si President Duterte sa pagsususpende ng writ of habeas corpus. Aniya, maaring isa lang ito sa nakikitang posibleng solusyon ng Pangulo kung sakaling hindi magtagumpay ang kampanya ng pamahalaan kontra droga. Katulad ng opinyon ni Pimentel, sinabi ni Soto na tila isang passing thought lang ito ng Pangulo. Nasa 10 Senador Waila nakipagpulong kay Pangulo kahapon sa Malacanang ayon kay Senator Pimentel. At bagaman maituturing na importanteng i-issue rin ng bansa ito mga ito, ay hindi naman natalakay sa pulong ang federalism, charter change at ang lumalalang problema ng trapiko sa bansa. Waila? Maraming salamat sa iyo, Joyce Balancho, live mula sa Senado. Tinuruan ang mga overseas Filipino workers sa pagnenegosyo at tamang paraan sa pag-iipon ng kinitang pera sa pagtatrabaho sa OFW and Family Summit 2016 ngayong araw. At mula naman sa Pasay City, may report si Brian De Paz live. Yes, go ahead, Brian. Waila, taon-taon maraming Pinoy ang napipilitang mga ibang bansa upang makapagtrabaho at buhayin ang kanilang pamilya. Pero ang pagiging isang overseas Filipino workers ay hindi pang matagalan. Kaya naman dapat ay hindi mauwi sa wala ang sakribisyong naipon sa ibang bansa. Ito yung tema ng OFW and Family Summit na muling isinagawa sa World Trade Center dito sa Pasay City. Ang naturang proyekto ay mula sa Villar-Sipag o Social Institute for Poverty Alleviation and Governance at Go Negosyo, katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan at kumpanya. Tinuro sa mga OFW kung paano magiging isang entrepreneur. Nagkwento ang ilang naging OFW na sa kalaunan ay naging matagumpay na negosyante. Naikayat naman dito ang ilang OFW na naging nagmula sa ibang bansa at lumahok sa summit ngayong araw upang magkaroon ng ideya sa papasukin negosyo at maiahon ang kanilang pamilya. OFWs at pagnenegosyo, Partners for Change ang theme ng summit ngayong araw. Ayon kina Senator Cynthia Villar na direktor ng Villar-Sipag at Joey Concepcion ng Go Negosyo, malaking tulong ang ganitong summit upang magkaroon ng kaalaman ng mga OFW kung paano sila kikita. Kahit na naririto lang sila sa Pilipinas at kung paano nila gugugulin ang kanilang mga naipon. Sinusuportahan naman ng Department of Trade and Industry at OFW Advocates ang ganitong programa. Sa kasalukuyan ay nagpapatuloy pa rin ang nasabing summit. Balik sa iyo, Waila. Maraming salamat sa Brian De Paz mula sa Pasay City. Inaasahang makakalipat na ang mga informal settlers sa Sitio San Roque, Barangay Bagong Pag-asa sa mas ligtas na relocation site sa susunod na taon. Narito ang report ni Grace Casset. 16 na taon nang nakatira ang pamilya ni Tata Ulysses sa maliit na bahay na ito sa Sitio San Roque, Barangay Bagong Pag-asa sa Quezon City. Gustuhin man daw nilang umalis, wala naman silang pera dahil pangangalaka lang ang kanilang ikinabubuhay. Kapag umulan, tumutulong basa-basa yan po, basang tubig. Tapos yung dingding sa taas, walang dingding kundi mga trapa lang. Tapos butas-butas po pa sa tubig sa bintana. Ilang beses nang dinemolish ang mga informal settlers sa Sitio San Roque pero bumabalik pa rin sila dahil malayo umano sa kanilang pinagkakakitaan ang pabahay ng gobyerno. Subalit matapos ang ilang dekadang pag-uusap at pagpaplano, posible nang makalipat sila sa maayos at ligtas na bahay sa susunod na taon.
Sa mahigit 6 na ektaryang lupang ito sa Sitio Pinkian 2, Barangay Pasong Tamo sa Quezon City, itatayo ang mahigit 1,000 two-story unit. Unti-unti nila itong babayaran sa developer nang hindi mabigat sa kanilang kinikita. Ang napakaganda kasi, pagka ang nagdesisyon ay ang mga tao, tanggap nila. Gusto nila yun na lugar, kaya sila ay doon titira. Ayon kay HADSI Chairman Vice President Lenny Robredo, mismo nga mga residente ang pumili ng disenyo at lokasyon ng kanilang magiging bahay sa pamamagitan ng People's Participation Program. Ito yung punto ko na hindi sila kailangang ilikas sa napakalayo. Kasi gaya ng parati kong sinasabi, yung mga binibisita ko, mga malalayo nung nilikasan, very unsuccessful talaga. Bumabalik din lang sa dating kinalalagyan. Inaasikaso na rin ngayon ang Housing and Urban Development Coordinating Council o HADSI na mas mapadali ang proseso ng mga dokumento sa pagtatayo ng pabahay ng gobyerno, lalo na sa mga naging biktima ng kalamidad. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Quezon City. Samantala, alamin naman natin ang mga balita mula sa mga probinsya sa Pilipinas sa pamamagitan ng ating kasambahay na si Deb Riberal na nasa Cebu City. Mayong udto, Deb. Yes, daghang salamat, Flor, ug mayong udto sa atong mga kasangbahay. Aniya na mga balita gikan sa nagkalain-laing dapit sa Pilipinas. Ikumpirma sa lokal nga kagamhanan sa Apalit, Pampanga nga ang nasakmit nga kemikal ug ekipo sa usa ka warehouse sa lungsod kay sagol sa pagbuhat og shabu. Aniya ang report ni Joshua Antonio. Meron na namang pagsuspecha na Shabu Laboratory king Pampangang ingikit ning Philippine National Police king balayan ning Apalit. Niting milabasa na Sabadong Abak. Meto nga sheriff ibat king RTC Branch 75 City of Malolos, Bulacan ding minta king meto nga bale kaya beding barangay officials king Sitio Santo Niño Barangay San Juan bang idaud ing writ of execution dikil kis civil case number 720 M2012 karing atlong makibandi king warehouse. Dapat kalubda king warehouse, dakalasako at equipments ing ikit da. Agpangking kapitan ng barangay atin lang atanggap asulat ang makapagduda kanong kemut dareti. Ano pagpasok namin yun nga nakita nga namin yung mga maraming iba-ibang sako. Tinignan namin. Agpangking kapitan ng barangay ba noong 2014, inyang atin menu pang Chinese National King Warehouse. Kasi pag namili daw yun nandun, minsanan, tapos hindi na lalabas. Lagi kami dun, ilang buwan lang umalis na. At yung king Romblo ni Makibandi King Warehouse. Napon kat panapon, kinumpirma ng lokal na pamanibala ibat ng report ni Soko ading may yakita chemical at gamit king warehouse kagamitan laking pamangawang shabu. Kindarat ang November 21 makatakdayang marapating auction king abandonadong warehouse. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue, Pampanga. Madawat na sa mga pulis sa Calabarzon Region ang ilahang 14th month pay karong buwana. Si Sherwin Colubong sa maong report. Inaabangan na ng mga pulis sa Region 4A o Calabarzon Region ang makukuha nilang bonus ngayong taon. Bago matapos ang buwan ng Nobyembre, matatanggap na ng mga non-uniform at uniform PNP personnel sa riyon ang kanilang 14th month na katumbas ng isang buwang sweldo. Bukod pa rito ang inaasahang 5,000 cash gift at 5,000 productivity enhancement incentive. Ayon kay SPO1 Maricel Agustin, ngayon pa lang gawa na ang kanyang mahabang listahan para sa kanyang mga bibigyan at bibilhin kapag nakuha na niya ang kanyang bonus. Opo, excited na po ako dahil taon-taon ay binibili ko nga po yun o inialalaan ko yun para sa aking pamilya. Mahaba na nadagdagan kumpara nung nakaraang taon. Tiniyak naman ni Police Director Archie Gamboa ng Directorate for Controllership na may nakalaan ng pondo para sa bonus ng mga tauhan ng PNP. Hopefully, if we can do it before December 30, then we'll do it. What is sure is the 14-month pay which will be released before November 16. But the PNP has been prepared for that. Dagdag pa ni Gamboa na aprubahan na rin ang Combat Duty Pay at Combat Incentive Pay na nagkakahalaga ng 3,000 piso kada buwan para sa mga kwalipikadong mga pulis. All uniformed personnel in the active service who are actually engaged
or involved in actual police operations or has participated in any police operations are entitled to receive CDP at a fixed rate of 3,000 per month. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Laguna. Gihandom sa mga taga-dakbayan sa Zamboanga ang ika-32 nga kamatayon sa ilang kritiko sa rehimeng Marcos ni adto nga si Mayor Cesar Climaco. Mao kini ang report ni Dante Amento. Nobyembre 14, 1984 ya muri el antes alcalde de Zamboanga si Cesar Climaco mientras ta encabeza el respondida del on quema na ciudad. Yacinta como alcalde adentro del 11 año. Iya ilihi como assemblyman antes 1984. Si Climaco, conocido crítico del martial law antes del régimen Marcos y cerca amigo del senador Ninoy Aquino, ya queda prominente también na di suyo valiente administración y no quiere aceptar corta el di suyo pelo mientras hindi pa taas ay bira el demokrasya na país. Asigon con el di suyo magapariente, debe hindi olvida el magayapelya el antes alcalde, igual con el libertad desde dictadoria de Marcos. Strive to be good in whatever you do so that maybe you can serve the Republic of the Philippines. Hindi sila kontra na desisyon del Korte Suprema na enterada con el antes presidente Marcos na libingan ng mga bayani. Pero el pedimiento di ila que ay intende especialmente el mga jóvenes el verdad ya sucede antes na martial law. We need to speak the truth. And what is the truth of the history of the people of the Philippines under martial rule? There was oppression of the rights, of freedoms of people. Mientras tanto, junto con el conmemoración, ya tiene film showing relatado na vida de Climaco y ya distribuye también mga comics acerca del de suyo biografía. Dante Amento, UNTV Noticias Rescate, Ciudad de Zamboanga. Kanaam nga balitang atong gitutukan gawas sa kauluhan. Gikan dinhi sa dakbayan sa Sugbo, balik din ha sa inyo floor. Daghang salamat, Deb Reveral. Isang kahon na naglalaman ng 10 bloke ng marijuana ang natuklasan sa isang bus station company sa Quezon City kagabi. May report si Bernard Dadis. Nadiskubre ang 10 bloke ng marijuana sa isang terminal ng bus sa Kamuning sa Quezon City bandang alas 11:45 kagabi. Kwento ng bus dispatcher ng Florida Bus Terminal na si alias Christopher, naglilinis sila ng baggage area at i-dispose na ang mga hindi nakukuhang bagahe na tumagal na ng 1 taon sa terminal. Parang binuksan ko po ng konti na lumabas po yung amoy ng marijuana. Nakita niya ang isang kahon na balot ang packing tape na nakapangalan sa isang Ermelinda G. Torres, kaya tiningnan niya kung anong laman ito. Nang buksan ng kahon, tumambad sa kanya ang mga 10 bloke ng marijuana. Agad silang tumawag ng pulis sa tiyempo naman na may barangay tanod kaya't itinurn over agad nila sa barangay West Camias ang mga nakuha nilang marijuana. Tinatayang lagpas sa 100,000 piso ang halaga ng nakuhang marijuana na may timbang na halos 10 kilo. Sa inisyal na ulat ng mga otoridad, posibleng galing sa Cagayan o Ilocos sa mga marijuana na i-deliver sa Metro Manila. Ngunit walang kumuha nito dahil sa takot na mahuli ng mga pulis dahil sa pinaigting na kampanya ng administrasyon kontra sa iligal na droga. Ayon naman sa security personnel ng terminal, hindi nila agad ito nalaman dahil hindi naman nila binubuksan ang mga bagahe na ipinapadala at wala rin silang drug or bomb sniffing dog sa terminal. Hindi po namin pinakikialaman yan sa galing sa labas po yun. Baka sabihin sa amin na binureki namin yung mga gamit na may mawala doon. So, cargo namin yun. Meron naman mga train na K9 para sa drugs natin. Ayun ang sana kunin ng mga bus companies din na yun ang mga pwede nilang measures para maiwasan natin yung paggamit ng kanilang mga bus sa pagtatransport ng illegal drugs.
Sa ngayon ay iniimbestigahan na ng QCPD District Anti-Illegal Drugs Group kung kanino ang naiwang bagahe at sa nakapangalang nakalagay sa kahon na naglalaman ng bloke-blokeng marijuana. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Susunod, bagong world number 1 Andy Murray tinalo ang Croatian powerhouse na si Marin Cilic sa ATP World Tour Finals. Mahigit 800 nating kasangbahay sa Balagtas, Bulacan nabigyan ng libreng medical service ng UNTV at Members Church of God International. At PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa napasabak sa pag-arte sa advocacy film ni Kuya Daniel Razon na Isang Araw, Ikatlong Yugto. Simula ng kampanya ng bagong world number 1 na si Andy Murray sa ATP World Tour Finals sa London. Tiniklop ni Murray ang Croatian powerhouse na si Marin Cilic 6-3, 6-2. Sinalubong si Murray ng home crowd sa O2 Arena kahapon na katulad ng isang nagbabalik na bayani. At hindi naman binigo ni Murray ang kanyang mga kababayan at kinailangan lamang niya na kunin kay Cilic ang unang set sa loob lamang ng 45 minuto. Upang masiguro ni Murray na hindi maagaw sa kanya ang pagiging rank number 1, ay kailangan talunin niya si Novak Djokovic ng Serbia sa London Tournament. Sa nakalipas na 4 na taon, palaging si Djokovic ang nagkakampiyon sa ATP World Tour Finals. Samantala, alamin naman natin ang iba pang mga balita sa labas ng bansa mula kay William T. Good afternoon, William. Good afternoon, Wyla, and to all our kasangbahay. Here are the top stories from around the globe. At least 14 people were killed in central Yemen on Monday in airstrikes on trucks said to be carrying food and fuel by the Arab coalition fighting in the country. But the coalition said the vehicles were carrying rebel military supplies such as weapons and ammunition based on their tracked routes. Medics and witnesses said at least 11 other people were wounded in the Monday morning attack. Meanwhile, a pro-Russian candidate for president of Moldova has won the race as the country's Central Election Commission announced on Monday. With the votes counted, the commission said socialist candidate Igor Dodon had won 54% and his pro-European challenger Maia Sandu had just under 45%. Dodon's win is in part of a reflection of a loss of trust in the pro-European leaders in the ex-Soviet state, which was plunged into political and economic crisis after a corruption scandal came to light in the late 2014. And in other news, the world is set to reach a new heat record in 2016 as global warming stokes more floods and rising sea levels. The World Meteorological Organization said this year would be the warmest since records began in the late 19th century. Data from the UN Refugee Agency said 19.2 million people were displaced by weather, water, climate, and hazards such as earthquakes in 2015 and more than twice as many for conflict and violence. On instrumental records so far, and if you look at the first 9 months of this year, we are fairly high up again, and we are breaking all the records. And it's likely that we are going to reach this year 1.2 degree warming level, and we are going to a little bit the wrong direction if you think of this 1.5 degree warming level, which was agreed last year in Paris. And those are the stories making headlines around the world. Back to you, Wyla. Thank you, William Theo. Mahigit 8
daang kababayan natin sa Barangay Borol 2 sa Balagtas, Bulacan ang natulungan ng libreng medical mission ng UNTV at Members Church of God International. May report si Nestor Torres. Sa unang pagkakataon, dinala ng UNTV at Members Church of God International ang ating serbisyong medikal sa mga kababayan natin sa Barangay Borol 2 sa Balagtas, Bulacan. Binubuo ang barangay na tinatayang nasa 15,000 residente na karamihan ay mga mahihirap. Isa si Ginang Marilyn Carino sa mga agad na nagtungo sa isinagawang libreng medical at dental mission. Dala ni Aling Marilyn ang kanyang 6 na taong gulang na anak na 1 buwan nang pabalik-balik ang lagnat dahil sa pananakit ng ngipin. Kaya lubos ang kanyang pasasalamat nang mabunutan na ang 2 sarang ngipin ng anak. Bukod sa libreng bunot ng ngipin, ikinonsulta na rin niya ang ubo at lagnat nito. Napakahirap po kasi wala po kami pampabunot sa may bayan. Ngayon po may libre pong bunot dito. Pati po ako nagpa-check up din po ng general check-up. Maraming salamat po sa ADD Foundation. Kay Brother Eli Soriano po, maraming salamat po. Labis din ang kaligayahan ng 26 anyos na si Jonelyn Cuerdo nang maipagamot nito ang 3 anak na pawang may mga ubo, sipon at lagnat. Malaking tulong, malaking tipe, libreng gamot, libreng check-up, sa kagaya namin mahirap. Sana po, Brad Eli, marami pa po kayong matulungan. Maraming salamat po. Umabot sa mahigit 800 residente ang napaglingkuran sa libreng medical consultation, optical, dental, CBG at nabigyan ng libreng gamot. Nagpapasalamat naman ang requestor na si Kagawad Joel Andayan sa tulong ni Kuya Daniel Razon at ni Brother Eli Soriano sa kanilang barangay. Aming populasyon dito ay halos 15,000 at marami ring mga kulang sa pagpapagamot kaya kami humingi ng tulong sa dating daan. Lubos na kami nagpapasalamat kay Kuya Daniel at malaking tulong to sa aming mamamayang mga kapuspalad. Kay Brother Eli, maraming salamat. Sana marami pa kayong matulungan sa ginagawa niyong medical mission na ito. Nestor Torres para sa Serbisyong Kasangbahay. Alam ba ninyo na meron palang konting papel itong si PNP Chief Ronald Bato de la Rosa dito sa pelikulang Isang Araw, Ikatlong Yugto. At tingnan natin sa report na yan ni Brian Evangelista kung paano umarte ang PNP Chief. Sino nga ba ang hindi makakakilala sa hepe ng pambansang pulisya na si Police Director General Ronald Bato de la Rosa? Isang simple at makamasang general na nirerespeto at kinikilala sa loob at labas ng bansa. Kaya naman hindi nito inakalang mapapasabak sa pelikulang Isang Araw, Ikatlong Yugto sa direksyon at panulat ni Kuya Daniel Razon. Kukuhanan lang natin. Gusto kong ilabas na sa inyo kung ano yung ninyo ngayon, sentimiento ninyo ngayon. Parang ito yung nangyayari, merong bumabakbak sa atin, kailangan natin intensify yung natin, campaign natin dahil ito yung sitwasyon ngayon. Kapansin-pansin naman ang malalim na pinaguhugutan ng general matapos mapaliwanag ni Kuya Daniel kay PNP Chief Bato ang gagawing eksena. Actually, I was not acting. I was just doing what is I am doing. Yung daily routine ko, yung daily na ginagawa ko, parang ganun lang. So there was no really acting about it. I'm just being me and my normal self. Samantala, ikinatuwa naman ni General Bato ang magandang tema ng pelikula dahil malaking tulong anya ito upang maitaas ang moral ng pulisya. Ang problema talaga natin yung public perception na matagal nang sinasabi na ang pulis ay kurakot, ang pulis ay masama, ang pulis ay kutong, ang pulis ay abusado. Gusto natin magbago yung pagtingin ng taong bayan sa kanilang kapulisan. Kasabay naman ang pagpapaunlak ni Chief PNP sa pagsama sa pelikula ay ang kanya ring pagpapasalamat kay Kuya Daniel Razon. Excited. Masaya. At
at least through this picture, may parating natin sa taong bayan yung gusto nating may parating na mensahe. Pasalamat po ko kay Kuya Daniel. Malaking tsansa, malaking karangalan itong pagkakataon na binigay ninyo sa amin. Kaya naman sa nalalapit na pagpapalabas ng pelikulang Isang Araw Ikatlong Yugto, hinikayat ni Chief PNP ang lahat, pulisman o sibilyan, na makipagkaisa at tulungan sila sa kanilang kampanya. Kayo po'y mas lalong ma-enlighten at kayo po'y mas lalong gaganahan na sumuporta sa inyong kapulisan, sa inyong gobyerno, sa ating gobyerno. Pag kayo'y manonood sa itong palabas na ito, marami po kayong matutunan at marami kayong madidiscover na hindi pa nyo nalalaman. So sana panoorin nyo itong palabas na ito at hindi po ito pampropaganda lang ng kapulisan, kundi ito po'y magpapakita kung ano talaga ang totoong nangyayari. Brian Evangelista, UNTV News and Rescue, Philippines. Hindi mo napuna, Wayla, yung stance ni PNP Chief Bato? Parang Dati kasi siyang amateur boxer. mahirap pala kalaban talaga. Kasi baka manuntok natin. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita sa mga panig ng daigdig. Magandang tanghali.